Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa pinaka-main vlog natin mga kamay. So, kanina, nanood ako ng replay kasi may ginawa kami. At hindi nga ako dapat may vlog ako kanina ng hapon. So, kumbaga, meron lang kami ni Miss ginawang importanteng bagay. So, kumbaga, ito lang, isang vlog lang this evening. Mamaya siguro ipipremiere natin. At napanood ko dun sa first ever na Jackie Lou revenue update. So, alam niyo ba mga may na si Kiefer ang may pinakamaraming upload sa kanilang tatlo. So nakakasyam na po siya in 3 days. So pero siya pong nasa dulo, which is nakakuha siya ng $66 mga may. So kumbaga kailangan lang po ng suporta ni Kiefer mga may sa mga viewers niya, sa community niya, at the same time sa Sword Family mga may para ma-convert po sa revenue yung yung mga vlogs niya. Kumbaga hindi po ganong matataas yung views niya. Kasi alam niyo naman po mga may, yung views is multiplier po yun sa RPM. So maganda pong RPM ng isang content creators pag once na mahaba po pinapanood ng vlog. So kumbaga views mahaba pinapanood ng vlogs, maganda po yung RPM niyan. So kumbaga yan po ang kalakaran. So anyways mga may, 66 si Kiefer, pangatlo. Pangalawa si Kapanalig 208. So medyo din below din sa minimum dapat 333.33. So si Kiefer sobrang layo. So si Kapanalig mga kamay nakapag-vlog na po ng 5. So ngayong September 3 isa pa lang pong na-upload niya. So ngayon si Japper wala pong upload this day, September 3. So pero siya naka-apat na po siya na-upload. At kanina siya lang pong lumampas 353. So lumabi siya ng konti. Bukas meron pa siyang revenue. At sa sunod na araw baka maglaylo po. Baka siguro pinapaunan niya yung dalawa. Ganong syempre alam niyo naman po baka may edge talaga si Japper when it comes sa revenue. At hindi po biro mga may nakuha nilang 3 mga may, lalo si Japper. At the same time si Kapanalig. Tapos lalo si Kiefer mga may. $66 mga may, hindi po siya biro. That's 3,000 pesos a day. So pag times niyo po yan sa 30 days, almost 60 to 90,000. So kumbaga arangkada pa po yan mga may, basta magkaroon na po ng suporta. So sa atin naman mga may, isa-update natin to from time to time kasi kinukuha ko yung nila daily uploads na views tapos details para may picture natin dito sa ating channel. So anyways, ito mga may, nabanggit nga ni Japper na gagawa ng reaction video tungkol dun sa final revenue update ng Battle of Champions. So yung Lucky 9. So iyan ko muna mga may, babanggitin ko muna yung yung final update revenue, tapos i-compare natin sa nila sa batch challenge. Kinuha ko po yung nila revenue doon, tapos i-compare natin ngayon kung ilan ba yung difference nila when it comes to percentage sa pure vlog tapos yung may pure vlog tapos may perks. So kumaga para at least mapakita natin sa mga viewers natin mga may. So ngayon lahat ng details syempre mapapanood niyo sa harap ninyo sa screen natin para masundan niyo po ako at mag-review tayo sa final revenue update ni Japper yung ranking. So umpisan natin sa number 7. So si Mercy Perez Official. So day 31 final update, meron siyang 136. So 5% lang po ang nakuha niya out of dun sa 3,000. So that's 7,723.44 pesos sa Philippine peso. Ang palitan na yata is 56.79. So nag-average lang po si Mercy Perez ng 4.39 per day sa kada araw hanggang ngayon. So ngayon number 6 mga may, si Kabangas Vlog, $463 naman na nakuha niya ang final revenue. So 15% lang po ang pinaka-total na nakuha niya dun sa 3,000. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's 26,293.77 pesos. So nag-average lang po si Kabangas ng $14.94 per day. So hindi na po yan bira mga may, $14 sa small YouTuber na tulad namin. Sobrang laki na po niyan. So ako man din okay na po yan sa akin. So anyways, number 5 si Kasilong TV Official. So nakuha niya pong final revenue is $1,123. So 37% po ang naging niya dun sa $3,000. So medyo malayo din.
At pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's 63,775.17 pesos. Gross po yan mga kamay, yan sinasabi ko sa lahat ng binabanggit ko na revenue. So nag-average po si Kasilong ng $36.23 per day. So ito mga kamay, hindi na po yan biro. Halos pumapantay na po siya kay basta saan niya sa mga niya previous siguro na revenue na nakuha. So Lilo pa yan mga kamay at pure vlogs po yan na nakukuha ni Kasilong. So ang laki na po niyan, hindi na po biro. So anyways, ito number 4 mga kamay, si Kuya Dang TV. 1,211 yung dollars yung final revenue niya. 40% namang ang nakuha niya dun sa out of 3,000. So pag convert natin yan sa Philippine Peso, that's 68,772.69 pesos. So malaki na rin po yan at hindi na po biro ang revenue na yan para sa kanila. Pure vlogs mga kamay. Nag-average po si Kuya Dang ng $39.06 per day sa 31 days mga kamay. So laki na po yan. Kumbaga masasabi ko si Kasilong at si Kuya Dang nasa papunta na siya sa mid na hindi parang din siya small YouTuber mga kamay, papunta na sa mid. So ito mga kamay, number 3 si Marjorie Feliciano mga kamay. Ang final revenue niya is $1,783. So 59% naman ang nakuha niya doon sa $3,000. So pag convert natin yan sa Philippine Peso, that's 6 digit mga may 101,256.57 pesos mga may. So gross po yan at grabe, pure vlogs, halos ang laki po nakuha ni Marjorie this month, this Battle of Champions. Nag-average po si Marjorie ng $57.52 per day sa 31 days. Ang laki na po niyan mga may, almost papasok ng 3,000 per day. So parang keeper na keeper grabe. So ngayon number 2 si Kuya Noli Vlog. So $2,612 naman ang final revenue niya. So 87% po ang nakuha niya out of dun sa 3,000. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's 148,335.48 pesos mga kamay. So nag-average po si Kuya Noli ng $84.26 per day. So grabe po mga kamay. Halos 4,000 plus per day. Lupit tama ba? 50 times 4,000 plus mga kamay. Tama, 4,000 plus. Grabe mga kamay. Talong-talo pa nito yung parang manager sa isang bangko or mga manager sa ibang kumpanya. Grabe. So sobrang laki ng nakukuha ni Kuya Noli at yan mga kamay is most likely yan po siguro nang nakakuha ni Kuya Noli on a regular basis kahit hindi siya kasali sa pa-challenge. So anyways, ito ang number 1 mga kamay, ang overall parang champion sa Soward family na pa-challenge si Bayjaper, si Kangiti, si Step Official Vlog. Ang final revenue niya po is $3,466 mga kamay. That's 116%, way beyond po sa 3,000. So 16% ang add up dun sa 3K. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's 196,834.14 pesos. So nag-average po si Kangiti ng $111.81 per day. So nag-tone down yan kasi ang average na nung nakaraan is nasa 140. So kumbaga nag-subside na as time goes by nung papalapit na po yung patapos na yung challenge mga kamay. So anyways, congratulations dito sa Lucky 9 mga kamay. At ngayon dadako tayo sa comparison. So makikita nyo rin yan sa screen kung ilang percentage pa yung difference. So kinuha ko yung ang revenue nila pala dun sa pa-challenge si Bayjaper, yung batch by batch. So ito, syempre based din sa ranking ni Bayjaper. Si Mercy Perez Official mga kamay, number 7, batch name niya is 8 Bulaga. So nakuha niya dun sa batch challenge final revenues is $456. So kasama na po yung ads revenue, perks mga kamay. So sa Battle of Champions 136. So pag kinuha natin ng percentage difference, 30% lang po out of dun sa 456 ang nakuha ni Mercy Perez dito sa 136 mga kamay. So ganun lang po. So kumbaga napakaliit
So kay Kabangas Vlog naman, number 6, Team Alasya. So ang final revenue niya doon sa batch challenge is 1,603. So dito sa final revenue sa Battle of Champions, 463 na mga kamay. So 29% ang difference. So 29% lang doon sa out of 1,600 ang nakuha ni Kabangas. So hindi na rin po biro mga kamay, pero kumbaga makikita yung percentage ng revenue ng with perks at without perks mga kamay. So number 5 si Kasilong TV Official. Ito naman Chonky M Bordagol Team. So ang nakuha niya doon, siyang ang holder dati ng record, $4,116. So sa Battle of Champions, $1,123. So 27% ang difference nung revenue dati tapos nung ngayon. So kumbaga pero kung ako mga kamay, is hindi na po yung biro. Pure Vlogs mga kamay, 27% tong 4,000. Not bad mga kamay. So yun. Ito number 4, si Kuya Dang TV, Magic 20 naman po. Ang nakuha niya doon is 2,230 yung sa batch challenge, yung final revenue. So ngayong Battle Champions, 1,211. So 54% po ang difference. So lagpas po sa kalahati yung nakuha ni Kuya Dang nung sa batch challenge mga kamay. So not bad mga kamay, 50%. Ang laki na po nun. So yun. Ito number 3, si Marjorie Feliciano. Sana naman Team 7 na mga kamay. Ang batch challenge final revenue niya is 7,005. So siya naka-break kay Kasilong nung time na yun. So ang Battle of Champion na final revenue is 1,783. That's 25% yung difference sa nakuha nila dati na revenue. So not bad mga kamay, at least 1/4 ng batch challenge nila is yun ang nakukuha. Sabi ko nga sa inyo mga kamay, 20% nung parang volume ng use ng viewers mga kamay or subscribers count, pag yun ang nakukuha ng isang content creator, maganda po yung ang tatakbuhin ng channel. So yun po, pero sa akin lang sa preference ko, sa assessment ko. So number 2 mga kamay, si Kuya Noli Vlog. Magic Picks naman po, itong pinaka first ever na batch, which is nung time na yun sa Piro Vlog sila. Bawal sila mag-premiere o mag-live tsaka wala. As in sila pang pinakauna talaga na sinibi ni Bajab na mag-Piro Vlog. At walang update nun. Ang nangyari is final update na kagad. So 4,097 po dollars ang nakuha ni Kuya Noli nung time na yon, at siya pang holder nung nakaraan kasi first batch po sila. Ngayon sa Battle of Champions, nakuha niya $2,612. So 64% po ang difference. So kumbaga 64% ang nakuha niya out of dun sa 4,000. So grabe mga kamay, ang laki po ang lupit. Pure Vlogs po yan mga kamay. Ito na, number 1 si Step Official Vlog, Super 8 naman po. Siya po talagang ang holder ng overall sa lahat. Top 1 sa batch niya, top 1 dito sa Battle of Champions. So yung final revenue niya sa batch challenge is $7,668. So siya pong current holder ng buong Sword family when it comes sa revenue. So sa Battle of Champion naman, final revenue $3,466 ang nakuha niya. So ang difference po nila is 45% mga may. So 45% out of 7K nakuha niya 3-4. Grabe Pure Vlogs. Ang lupit po niyan mga kamay. Sabi ko nga sa inyo, 20% up. Maganda po yung ang revenue ng isang content creator pag yan po nakakuha niya na volume sa by the views mga kamay. So yun po mga kamay. At least napakita ko po sa inyo yung comparison. At mas malaki talaga pag once na may perks talaga ang isang content creator, nakukuha niya lahat. Maganda yung ads revenue, maganda yung perks na pumapasok, malaki talagang ang percentage na lumaki talagang ang revenue kaysa dito sa Pure Vlogs mga kamay. Pero dito naman sa Pure Vlogs mga kamay is ang pinaka best dito benefits is makikita mo talaga yung magigauge mo or makikita mo yung output ng ng contents mo, uploads mo when it comes sa Pure Vlogs mga kamay, na hindi kasali yung perks. Kumbaga masisilayan mo kung ano ba yung tinatakbo talaga ng channel mo, kung nasa magandang
level or lugar yung tinatahak ng channel mo. So yun po mga kamay, yan lang po. At sobrang thank you sa lahat ng mga panood at manood ditong vlogs natin, at sobrang thank you sa sumusuporta po sa atin sa lahat ng grupo, sa lahat ng individual organic viewers, at sobrang thank you talaga. At siyempre laging paalala po ni Bilgs na abangan nyo po yung panonood ng vlogs natin sa lahat ng content creators na pinapollow nyo mga kamay, at don't skip ads kasi dyan po kami may establish. Nakita nyo naman po dito sa Jack Lu sa Battle of the Champions. So maganda po pag pure vlogs at vlog pinanood nyo po ng maayos. So ganda po niyan ang kalalabasan sa mga lahat ng content creators na pinapollow nyo po mga kamay. So paano yung mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay.